Kung tatanungin niyo po sila, masaya ba yung buhay nila? Hindi. Naramdaman ba nila yung normal na pamilya? Hindi. Pero kung tatanungin po natin sila, kung bang buo ang pamilya nyo, maaari bang ginawa mo lahat ng ginawa mo? Hindi. Kasi punong-puno ka ng pagmamahal. And if a family is God-centered or enough yung love na nasa loob, hindi po maghahanap ng love ang mga bata sa labas. Hindi po maghahanap si tatay ng love sa labas. Hindi maghahanap si nanay ng love sa labas. Kasi po, God-centered. No? Si Kristo ang sentro. Pag si Kristo ang sentro, si tatay, maninindigan bilang head of the family. No? Ipapakita niya sa kanyang mga anak, paano mahalin? No? Paano sinasabi ng Bible na, husbands, love your wives. Kaya yung mga single po dito, hindi po biro ang magpakasal. Yung sinasabi po sa inyo na walang solian, ano lang po yun maliit na portion lang po yung solian na yun Pero yung commitment to love the same person every day, ang sarap lang pakinggan pag kinakanta ng Ben and Ben. Di ba? Pero pag reality na, kaharap mo, tulo yung laway, di ba? Mamahalin ko pa ba ito? Tulo yung laway. Maasim pa sa kilikili ko yung amoy. Diba? Yun yung mamahalin mo araw-araw. And yun yung kailangan mong ipakita sa pamilya mo, paano mo sa mamahalin, paano mo sa yayakapin, kahit nag-aaway kayo. Yun po yun, commitment. So, kapag ang pamilya po ay buo, hindi po yung mga produce po niyang mga anak, mas maganda. No? Mas, Christ-centered. So that is why, ito po yung mission natin. Nakikita nyo po yung Calamba Hills, nakikita nyo po yung mga iba't ibang barangay, yan po yung target area po natin. Yan po yung gusto nating mapasok. That is why, again, ito po yung mission natin. Meron po mga ilang pamilya, nag-uumpisa po, Sunday school yung bata, hanggang sa mahatak po yung nanay, yung tatay. Minsan naman po, mas mabilis pag yung tatay po ang naging Christian agad. Kasi pag yung tatay ang naging Christian agad, sama na buong pamilya. Pag si nanay, medyo nagtitinikling pa po si nanay bago po makapunta si tatay, di ba? So marami-raming prayer po yun bago po makarating. Now, ano po ang ating vision? Siyempre, meron po tayong mission. Ano po yung gusto nating magawa? Meron din naman po tayong nakikita. Ano po yung nakikita natin? Basahin niyo po. 1, 2, 3, go. Okay. So, nakikita niyo po dyan, spiritual movements. Anong ibig sabihin ng spiritual movements, Pastor? Ang ibig sabihin po ng spiritual movements is pagkilos, hindi po naman spirito, kundi yung pong Great Commission. Yung pong spiritual multiplication. Hindi po spiritual addition, kundi spiritual multiplication. Ibig sabihin, ikaw, Elmar, yung spiritual multiplication, 1 times 1, 1 dapat, di ba? Pero ngayon, ang mangyayari sa iyo, magkakaroon ka ng isang kasama, and then kayong dalawa, lalabas kayo, magiging 4 kayo. Yung 4, 10. Yung iba po, ang ginagawa nila, si Elmar lang po yung lahat. No? So, addition lang po ang nangyayari. Ang gusto po natin, spiritual multiplications. Kaya kung makikita niyo po dito, in the communities, no, yung mga nasa paligid po nating community, Buenavista, Calamba Hills Phase 1, sa Christopher, sa kung saan-saan po. Ang tingin po kasi natin dyan, Calamba, Laguna Region 4A, hanggang maging Luzon hanggang maging Pilipinas hanggang maging buong mundo. Hindi po tayo makakapag-umpisa ng movement nang wala pong movement mismo na maliit. So mag-uumpisa po tayo sa mga maliliit na lugar, like yung atin pong communities. So kaya nakalagay po dyan, where the families of LWCC members belong to. Ibig sabihin, dahil Christ-centered ang inyong pamilya, gagamitin po natin yung inyong mga bahay para maging lugar o point of contact dun sa mga taong nakapaligid po sa inyo. Just imagine, bawat isa po sa inyo, may iba't ibang bahay po tayo, may iba't ibang lugar po tayo na kinalalagyan. Isipin niyo po kung lahat ng bahay na yon ay magkakaroon po ng Bible study, kulang po yung tinuturuan ko po ngayon para magturo po doon. Tama? Pero isipin niyo po kung gaano karaming tao ang maaabot po natin kung lahat po ng members ng LWCC meron pong
ganyang gawain sa kanila pong bahay. Kung meron pong nilalagay po ng Lord sa heart ninyo, hindi nyo po kung kausapin o kung komportable po kayo kay Pastor Boyet, kay Pastor Ronald, pwede pong silang sabihan ninyo. Yung mga elders po, pwede nyo rin silang kausapin. Nandiyan po sila Brother June, di ba? Sila Mama G, si Papa G. Yeah, pwede nyo po silang kausapin. Sila Sister Vinda. Ano po? So kung gusto nyo po, para sa inyo, pwede natin pag-usapan mamaya pagkatapos. Kung gusto nyo lang. No? Okay? So maliwanag po yung mission and vision ng atin pong church. May question po ba? Hayaan ko po, pwede po kayong magtanong ngayong araw na to. So, eto po ang deal. Ang pakiusap ko po, sana kabisado po natin yung ating pong mission and vision. Ano, parang isang organization, kabisado po natin. Madali lang po matandaan, di ba? Ano pong mission natin? To disciple families into a God-centered families. Ulitin nga po natin, 1, 2, 3, go. To disciple families, centered family. Yun na po yun. Yun na po yung mission po natin. Madali pong tandaan, tama? So para pag tinanong po kayo, LWCC member ka, di ba? Ano bang mission nyo? Siyempre, hindi mo nasasabihin na iligtas ang mundo. Di ba? Hindi po yung, ano po yun yung Great Commission ng Panginoon po yun. Pero ang mission po natin as a church is to disciple other families. Pansin niyo po, yung operating word dito is disciple. Yung action word po dito, disciple. Hindi po to share the word of God. Nakita niyo po? Kasi hindi po dapat natatapos ang atin pong trabaho sa pag-share lang ng gospel. Kailangan po natin silang i-disciple. Ano pong sabi ng Panginoon sa Great Commission? Teaching them what I have commanded you. Ibig sabihin, hindi po natatapos sa pag-share ng gospel. Tuturuan po natin sila paano din maging God-centered person and family. Okay po? Okay. So now, tapos na po tayo sa mission and vision. Pag-usapan naman po natin yung atin pong values. Bilang isang LWCC member, o bilang isang Kristiyano, dapat nakikita po sa atin to. Actually, ang nakikita po sa atin bilang isang Kristiyano is yung fruit of the Spirit. Kaya lang ito po, specifically, gusto po natin bilang member po ng church na ito po yung 4 na bagay na kitang-kita po. Ito po yung vinavalue po natin. Number 1 is God dependence. Gusto po natin ng bawat miyembro ng ating pong church ay dependent kay God. Wala pong iba. Hindi po kay pastor, hindi po sa elders, hindi po sa music team. Pag nag-worship kayo, hindi po kayo dependent sa sana yung favorite song ko yung kantahin nila. No, hindi ka makapag-worship pagka hindi gyre yung kanta. No, hindi po, wag po tayo ganun. Kay God po tayo dependent. Okay po? Hindi po yung nagpe-preach, hindi po yung tumutugtog. Ay, si Piolo, ang pogi. Diba? Hindi po. Si Paulo, di ba? Pag si Paulo, ganado po tayo. Wala pong ganun. Si God po ang dependence po natin. Okay? Number 2 is accountable or accountability. Kaya ginamit po namin is accountable. Kailangan bawat isang miyembro ng LWCC ay accountable sa isa't isa. Pag hindi mo nakita si sister, hindi mo na antayin, tatawagan si elder na ganito. Elder, pwede bang ikaw ang bumisita rito? Hindi mo, kapitbahay na lang kayo, tumawag ka pa ng iba. Accountable, ibig sabihin, kasama mo lang sa street, kasama mo sa barangay. Hindi, nakita mo, hindi umaten, puntahan mo. Sabi mo, brother, sister, ano nangyari? Ba't hindi ka naka-attend? Tama po? Iba po ang accountable sa panchichismis. Okay po? Baka mamaya sabihin mo, alam mo, pre-request ko nga ngayon si sister ganito kasi pinagdadaan. Di ba? Marami pong ganyang Kristiyano, ginagamit pong substitute ang salitang pre-request para sa chismis. Tayo po accountable. Ibig sabihin accountable, mayroong kang pakialam. Tama po? Hindi po tayo parang si Cain. Diba? Alam niyo po yung sinabi ni Cain? Am I my brother's keeper? Tama po? We are our brothers, our sisters' keeper. No, kung kaya niyo na pong dalawin, andun lang po sa isang lugar, dalawin niyo po. Kamustahin niyo po. Ipag-pray niyo po. Kasi baka mamaya sabihin niyo, Pastor, hindi po kasi effective yung prayer ko kasi hindi po ako pastor eh. Meron po ba kayo gayong thinking?
si pastor ang ipag-pray natin kasi pastor yun eh. Diba? Pare-pareho po tayong Kristiyano, pare-pareho pong nag-ooperate sa atin, blood of Jesus Christ, pare-pareho po tayo, may Holy Spirit, pare-pareho po tayo ng panalangin. Ang sabi po ng Bible, a prayer of a righteous man availeth much. Hindi po sinabi doon a prayer of a pastor, a prayer of a bishop, a prayer of a person with 10,000 people under him. Wala po. Ang sabi doon, a prayer of a righteous man availeth much. Ibig sabihin, ikaw, turo mo nga yung katabi mo, kapatid. Ikaw. Sabi mo, ikaw. Yung panalangin mo, effective. If you are righteous. Amen po? Amen. Number 3, united. Gusto po natin magkaisa po tayo dito. Ano? Kaya po, ginagawa po natin ng paraan, paano po tayo magkakaroon ng mga family retreat, na kung saan lalabas po tayo bilang isang community, magkakainan lang po ng scrambled egg, di ba, longganisa. No, yan po yung, ako po, na-envision ko po sana, before this year ends, makalabas po yung buong church, makalabas po yung buong community, and makapag-retreat tayo as one. Samahan niyo Hello? Samahan niyo po ako sa pananalangin kasi syempre, hindi po siya madali gawin. Una, safety. Pangalawa, budget. Ano po? So, ipanalangin po natin, paano po magpo-provide ang Panginoon. Naniniwala naman po ako na kaya pong ibigay ng Diyos. Kahit na especially kung will po ng Panginoon. So, ito po, para lalong maging strong po yung band natin, no? Yung mga kasama po natin sa Anglo, makasama po natin talaga ng, mga 2 days, di ba? Na talagang puro pagbabanding lang po ang gagawin natin. Hindi po masama kasi yun, yung fellowship. Nagiging masama lang po yun kapag yun na lang po yung ginawa natin at hindi na po yung gawain ng Diyos. Okay po? And then, syempre, love. Ito pong love na to is love as a sacrificial love. Ibig sabihin po, bawat isa po sa atin, mahal natin. Kaya ngayon, yung crush mo ngayon sa church, pwede mo na sabihin, I love you. Joke lang po. Pero ang ibig sabihin po nung love kasi na ito, sacrificial love, meaning, you can extend grace. Grace, mercy. Marami pong tao pag nagkamali po, di ba ayaw po natin na tayo po parang kinokondemn pag nagkamali po tayo. So ito pong love na to, we show this by speaking the truth in love. Kapag kayong kapatid po natin nagkamali, wag po nating biglang sa harap po ng lahat ng tao, "Oy, di ka umattend last week Kamusta na pre?" Maganda po yung intensyon, pangit po ang execution. Tama? Lapitan po ninyo. Brother, paano ba kita mag-pray? Kasi hindi kita nakita last week Meron ka bang pinagdadaanan ngayon? Kayo po ba, ano po ma-appreciate nyo doon? Di ba yung nilapitan ka privately? So, ganun din po tayo, love. We extend grace, we extend mercy. Kung paano po natin kailangan lang din ang pag-ibig ng Diyos, yung kapatawaran ng Diyos, ganun lang din po yung kailangan nating ipakita sa bawat isa. Kaya nag-umpisa po tayo sa mission vision, Christ-centered. Kasi kung hindi ka Christ-centered, wala sa iyo itong values na ito. Hindi mo mapoproduce itong values na to. That is why we still go back to Jesus. If Jesus is the center of your life, you will be God-dependent, you will be accountable, you will be united, and you will love one another. Pansinin niyo po. Love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul. God-dependent. Natapos dito, love others as you love yourself. 2 greatest commandments. Nung tinanong si Jesus, ano yung greatest commandments? Yung po yung dalawang sinabi po niya. Kasi doon po nakapundasyon ang lahat. Kapag mahal mo ang kapwa mo, nanakawan mo ba siya? Hindi. Pag mahal mo ang kapwa mo, papatayin mo ba siya? Hindi. Pag mahal mo ang Diyos, di ba kanina na-bless po ko, sabi po ni Sister Rose, tama po? No, sabi po niya kanina, kahit may pasok daw po sila ng linggo, hindi daw po nun mapipigilan yung kanila pong pag-i-spend ng time noon. So, grabe po yun, yung declaration po na yun. And may the Lord bless po yung pamilya po ninyo, yung heart po ninyo. But at the same time, maging ready po kayo kasi narinig din po kayo nung kalaban Kapag declare nyo po yan, I pray na talagang si Lord po ang mag-protect po sa inyo.
No? Pero talaga nakaka-bless po yun. Kaya tayo din po, no, let us produce. No? Hope, mampoproduce lang po ito again, bottom line, going back to Jesus. Okay po? May questions po dito po sa Gaul. Dati po kasi gas fuel po ito. Ganun po kahaba yung use po natin. Kaya pag po kahaba, hindi po natin kayang alalahanin lahat. Pero ito, God dependence, accountable, united, love. Isado niyo na po ba? Yes. Okay. So ngayon, pupunta na po tayo sa mabigat na part. Ito po, magaan lang po ito. Madali lang pong pag-usapan. Doon na po tayo sa medyo mas malalim na part. And because of that, let us all rise and let us all pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos Ama, Lord, humihingi po kami ng kalakasan sa araw pong ito. Banal na Espiritu, tulungan niyo po ako, inyong abang lingkod. Lord, hindi ko po kayang arukin yung pong isip mo. Hindi ko po kayang ipaliwanag ng maayos kung wala po ang pag-ibig at karunungan na nanggagaling po sa inyo. Kaya naman po, Lord, sa umaga pong ito, tulungan mo po ako na maipaliwanag ng malinaw, maayos, yung pong mga doktrina na nanggagaling po sa iyong salita. Nawa po, Panginoon, ay maitaas ka sa umaga pong ito. Lord, hindi po ako karapat-dapat, pero ginawa niyo po akong karapat-dapat sa pamamagitan po ng dugo ni Kristo. Naglinis po sa akin. Buksan mo po ang aming puso, ang aming isipan, maging ready po kami sa pakikinig. Salamat po, Lord, in Jesus' name. Amen. Sige po, makakaupo na po tayo. Bali, ang gagawin po natin, ito po yung first part. Yung next part po ay next week. So, dalawang part po yung ating pong doctrinal statement. So, number 1, the doctrine of the Bible. Okay po? Pag-uusapan po natin na ang ating pong church ay naniniwala na ang Bible ay inspired Word of God. Meron po ba sa inyong hindi po naniniwala na ang Bible po ay inspired Word of God? Now, naniniwala po tayo na it was written through human authors in the natural language. Bakit po natural language? Kasi natural man po ang magbabasa. No? Hindi po angels ang kailangan pong bumasa. Kaya po, makikita nyo po yan sa English. Diba? Iba-iba lang po yung English. Meron pong mga English na malalalim. May English naman po na medyo mas mababaw. And again, ito po ay sinulat ng human authors, pero guided po sila ng Panginoon. No? It was written by God, given to the authors, using the natural language. So we also believe that it is inerrant in its natural or original manuscripts. Ibig sabihin, wala pong pagkakamali, wala pong error yung pong original manuscripts. Ano po yung original manuscripts? Greek and Hebrew. Okay po? Maliwanag po ba? Naniniwala po tayo na ang Bible po ay walang error, yung pong kanyang Greek and Hebrew na script, yung pong original. And ang sabi, and infallible in all correctly interpreted translations. So mag-ingat po tayo kasi meron pong mga translation na medyo loose translation. Iwasan po natin yung mga yon. And kung meron po kayong mga preference sa Bible at medyo gusto nyo pong magtanong, excuse me po, pwede kayong magtanong. No, hindi naman po ako nangangagat, di rin po ako nagpapabayad pag nagtanong po kayo. Wala pong bayad. Libre lang po lahat. Basta, kausapin nyo lang po ako pagkatapos po nito. And then, sabi dito, I uphold that it is the ultimate standard of truth. Ibig sabihin, ito po yung isa, o ito po yung pinaka, no, na standard ng katotohanan, yung pinagkukuhanan po natin kung ano ang totoo. Ibig sabihin, sa mundong ito, kung hindi mo makita kung alin ang totoo, bumalik ka sa Bible. Yun po yung pinaniniwalaan natin. Bible, ang ultimate standard ng truth. Yung katotohanan na pinaniniwalaan po natin, nanggagaling po sa Biblia. Yung nararamdaman po natin, madalas hindi po yan totoo. Hindi po natin pwedeng sabihin, I feel that I am sick. Minsan, you feel you are sick.
Pero pag pumunta ka sa doktor, normal naman lahat. Tama? Kaya kailangan po natin ang pagkukumparahan ng atin pong mga pinagdadaanan, which is the Bible. No? Nasa loob po nung tablet, yung Bible. Ano po? Any form. Meron po ba kayong Bible na physical? Meron po? Meron? Ngayon kasi digital era, nasa tablet, nasa cellphone, di ba? Pero mas believe po ako kung nasa isip niyo po yung Bible. Ilan ang tuldok ng Genesis 1? Pagka sinabi niyo po sa akin, Pastor, hindi ko na po kailangan ng Bible, nandito po yan. Tatanungin ko talaga sa iyo, ilan ang kuwit, ilan ang tuldok, ilan ang E, ilan ang A, ng ESV. Diba? Wag po. Ako, ang suggestion ko pa rin po, meron po kayong physical Bible. May it be, anong tawag doon? Hardbound? Paperback? Ba? Yung tawag, ko alam, mga book reader lang yung tinatanong ko yun. Basta po yung matigas, yung nakahawakan nyo po, yung tangible, yan. Or, yung pong digital copy sa atin po mga cellphone. Okay po? Right. Meron po bang questions or violent reactions sa atin pong pinag-uusapan ngayon? Okay pa po kayo? Medyo inaantok na po kayo? Siguro pwede pong buksan yung, yung kapihan para medyo alive po tayo. And, sabi po dito, therefore, it is trustworthy. Because the Bible, we believe that the Bible is the ultimate standard of truth, naniniwala po tayo dahil doon that it is trustworthy. Ibig sabihin, maniniwala ka na yung sinasabi sa Bible ay applicable sa buhay mo. Diba? Sabi sa Proverbs, isang kasabihan na nanggaling sa Bible, train up a child in the way it should go, and when he is old, he will not depart from it. Absolute truth ba siya? Proverbs po siya. So, hindi po siya promise. Huwag niyo pong sasabihin, no? Na pangako ng Diyos na train up a child in the way it should go. That is why it is very important to know the genre of a book sa Bible. So, hindi po siya promise. Sinabi po sa Bible na train up a child in the way it should go, and when he is old, he will not depart from it. It may or may happen. No? But most probably, it will happen. No? Kasi bakit po? Si Mama G po, no? Simula po bata kami, nagme-memory verse na po kami. Talagang tinuro niya po sa amin, paano po, pag hindi mo po makabisado yung memory verse mo, mapasensya ka na, mabubunyag na mga sikreto mo. Pag hindi po, ito po kasi, nung time na to, medyo, ano bang tawag doon? Rough edges pa po yung nanay ko na Christian. Medyo, hindi dynamic yung panatiko. No, brutal. So, pag hindi mo nakabisado yung Proverbs 3 verses 5 and 6, lumuhod ka. Hindi mo kabisado? Lumuhod. Sino po naparusahan ng mga magulang? Pero wala naman pong asin. No? Wala naman munggo. No? Pagka nakabisado mo na, pwede ka nang tumayo. No? Pero, ano pong masasabi ko doon? Alam niyo po yung Proverbs 3 verses 5 and 6, hindi ko po makakalimutan yun hanggang ngayon. Hanggang si Zion, tuturuan ko po ng Proverbs 3 verses 5 and 6, Jeremiah 33 verse 3. And nung time na ako po ay nasa mundo na, naririnig ko po yung boses ng nanay ko. Siguro yun po yung ginagamit ng Lord nung time na yun. O anak, dapat hindi ganito. Kaya alam niyo po, dumating po sa point, lasing ako, nag-share ako ng gospel. Nakipag-inuman ako sa mga tropa ko. Alam niyo ba mga pare, kahit kahirap ang buhay, kailangan mong tanggapin si Jesus. Effective po ba? Hindi. May nakinig po ba? Wala. Pero, ang sinasabi ko lang po doon is, dahil trinain po kami nung bata kami, eventually, bumalik po kami sa way na dapat po naming balikan. So, totoo po ang Bible? Yes. Kailangan lang po natin maging maingat sa pagde-declare po natin doon sa Bible. Kaya po ang Bible, tinawag po yan na book for all season. In love ka ba? Read the Bible. Diba? Diba? Kailangan mo ng prinsipyo sa business? Read the Bible. Nandiyan po lahat. Gusto mong mag-prosper yung buhay mo? Read the Bible. Gusto mong hindi magkulang sa buhay mo? Read the Bible. Ano sabi ng Matthew 6:33? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added
unto you. But, yung all po, hindi po kasama po doon yung iPhone 15 Pro Max, hindi po kasama doon yung BMW, hindi po kasama doon yung bagong Nike na shoes. Yung all po na yon, meron pong preceding text na sinasabi, which is yung atin pong daily needs. Yung atin pong pangangailangan. Kaya lang, as time changes, yung pangangailangan po ng tao, nagbabago. Tama? Dati po ang internet, luho lang po yan, di ba? Kaya nga nung time po namin, pag masakit yung ulo mo, ano sasabihin ng nanay mo? Kaka-computer mo yan eh. Di ba? Kaka-cellphone mo yan, kaka-internet mo yan eh. No, it changes. Now, ang internet, especially po sa asawa ko and dun po sa mga pinsan ko, ang internet po is a necessity. Kasi ang trabaho po nila, online. So now, paano po yung pastor? Kasama na po ba yun dun sa all? Yes. Basic needs ng tao, yun po yung idadagdag ng Diyos. So again, the Bible is trustworthy, authoritative. Tingnan niyo po yung sabi, in all matters it wishes to address. Sa pagpili ng elder, sa pagpili ng pastor, saan po tayo maghahanap? Sa Bible. Paano po ang salvation? Sa Bible. Paano po mag-disciple? Sa Bible. Kasi sa Bible, again, sinabi ni Jesus, teach them what I have commanded you. Eh ano bang kinamand ni Jesus? Isa sa mga kinamand ni Jesus, go ye therefore and make disciples of all nations. Okay pa? Right. Next, I also believe that the Bible is complete and that the Holy Scripture now contains all the books of the Old and New Testaments. Ilan po ang Old? 39. Ilan po ang New? 27. Pag pinagsama po, 66. Okay po? Wala pong dagdag, wala pong ibaba doon sa book na yon. Ito po yung pinaniniwalaan natin sa church. 66 books lang po. Wala pong magiging book of Zorel. Okay po? Wala pong first, second, third Zorel, no? Wala. Pag sinabi ko na po yun, di ba? Malamang naliligaw na po ako. Pero pag sinabi ko po yun, unang kikitil po ng buhay ko yun, nanay at tatay ko po. Nakikita niyo po. Nasama na nga po ng tingin sa akin. Ano? Biro lang po. Pero yun po, no? Naniniwala po ang church na ito na kumpleto na po ang books ng Bible. Okay po? Maliwanag po? May questions? Ano po yung 66 na yon? Nag-uumpisa po sa Genesis, nagtatapos po sa Revelation. Ano po? Bilang yung discussion po namin kagabi, ng mga, pwede ko po bang sabihin preacher and pastors, no? Preachers and pastors. Yung discussion po namin kagabi, sabi po nung Kuya Jun po yata nagsabi noon, sabi niya, maganda pa rin pundasyon, nakabisado po natin yung Bible. No, para hindi po natin hinahanap yung may mga, saan ba kasi yung dito? Kunyari sabihin sa inyo, buksan natin ang ating book na Ecclesiastico. Diba? Wala namang ganun sa Tagalog eh. Diba? Ang Tagalog ng Ecclesiastes, mangangaral. Diba? So kung hindi natin kabisado, hindi natin alam. Okay po? So may questions po sa atin pong doctrine of the Bible. Kung wala po, mag-move forward na po tayo. Any questions? Going once? Twice? Okay. Doctrine of God. Whew! Isa po ito sa pinakamahirap i-explain. And hanggang ngayon, wala pong perfect analogy para i-explain ang ating God. Pero isa lang po sasabihin ko sa inyo. Kung ang tao kayang i-explain si God, hindi na siya God. Tama po. Naniniwala po ba kayo? Hindi po natin kayang abutin kung sino po ang Diyos. May hangganan po tayo. Kasi ang Diyos ay eternal, ang Diyos ay infinite. Tayo po ay hindi eternal, tayo po ay finite. Meron pong umpisa, meron pong katapusan. Ang Diyos po walang umpisa at wala rin pong katapusan. That is why we believe that in one God exists three persons. Kung bubuksan niyo po yung Matthew chapter 3 verse 13 to 17, makikita niyo po dyan yung baptism of Jesus Christ na kung saan ipinakita ang Trinity. No, ang ating pong church naniniwala po sa Trinity. Trinitarian po tayo, hindi po tayo oneness. No, pag oneness, God lang po, God the Father. Wala na pong iba. Si Holy Spirit po ay Jedi, no, Force. No, yun lang po siya.
And si Jesus I don't know kung ano po si Jesus sa kanila. Pero we believe that God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, sila po yung Godhead. And 3 persons. Okay po? Meron pong analogy na ginagamit. Ang Trinity daw po ay parang itlog. Yolk, yung white, and yung shell. But, hindi po nun kayang i-embody yung po talagang, kasi they're not equal yung tatlo pong yun. Though, pwede, pero hindi pa rin po yun yung perfect na example. Actually, wala po. Wala pong perfect example. Ginamit ko rin po to yung 3-in-1. Diba? Paano kung yung si Bong Navarro na yung nagsabi, 3-in-1 plus 1. Diba? So, hindi na yung Trinity. Fournity na po yun. So, yung Trinity, yung 3-in-1, sugar, milk, coffee. Pare-pareho po ba ng essence? Hindi. Tama? Ang milk ay gatas. Galing po sa cow. Yung pong sugar, ito po yung number 1 na kaaway po ng nanay ko. Asukal. Ayaw po ng nanay ko ng asukal. And then, yung last is yung coffee, which is from coffee beans. Hindi po sila same. So, yung 3-in-1, hindi pa rin po siya magandang analogy for the Trinity. Okay po? So, wala po talagang perfect na paliwanag. Pero ang isang paliwanag po na pwede is that this 3 person is one God. Nakangati na po ba yung utak, no? No? So, one God, 3 persons. Sino po yung 3 persons? God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. So, kung alam niyo po yung kanta ng Hillsong, yung The Creed. Yun, maganda rin po, mabasa niyo rin po yung Apostles' Creed. No, sabi doon, we believe in God the Father, we believe in Jesus Christ, we believe in the Holy Spirit. Hindi, parang iba pa yung kinakanta ko eh. Newsboys ata yung kinakanta ko. Let our hearts be more than ever. Newsboys nga. Pero yung The Creed, may kanta po yung Hillsong na gano'n. Yun po yung Apostles' Creed. Naniniwala po sila na meron pong God the Father, meron pong God the Son, God the Holy Spirit. We believe in the resurrection of the Lord Jesus Christ. Okay po? Yan. Yet not 3 gods or lords, but one uncreated, wala pong nag-create sa Kanya, infinite, and eternal God. So there is one Father, not 3 fathers. So hindi po natin pwedeng sabihin si Jesus Christ at si Father, pareho lang po sila. Imagine nyo po kung gaano po ka-absurd na isipin po natin na si Father, siya po lahat yun. Di ba? Nung binaptize si Jesus, bumuka yung langit, sabi, yan ang aking anak na aking kinalulugdan. Tapos bababa siya ulit. Ako yung anak. Tapos yung dove, yung Holy Spirit, siya rin pala yun. So, diba? Nakikita niyo po yung absurdity nung pangyayaring yun. So, again, the Father is not the Son is not the Holy Spirit, and the Holy Spirit is not the Father. But they are one God. Amen? Kaya pa po ba ng pananampalataya, no? Ang hirap po, no? Pero ito po kasi yung pinaniniwala natin. At ito po yung sinasabi sa Bible. Makikita niyo po yan. Wala pong salitang Trinity sa Bible, pero meron pong mga evidence na meron pong Trinity. Isa po doon yung si Abraham daw, no? Yung pre-incarnated Jesus. Yung kasama ni God the Father. Di ba 3 din yon? Yung sinasabing angels, yun daw. Si Holy Spirit daw yon, and si Jesus Christ. Sabi din, nung time ni Shadrach, Meshach, Abednego, yung sumayaw kasama nila, yung pang-4 na tao, sabi po doon, pre-incarnated Jesus. No, kasi He was able to protect. No, wala pong kaya mag-protect sa atin ng ganong katindi kung hindi ang ating pong Panginoon. Okay po? Then now, sabi dyan, so inulit lang po yan, and in this Trinity, none is before or after another, none is greater or less than another. Sa bahay po namin, nung ako po ay single pa, ako po ay anak ni Papa G. Tama? So may hierarchy po kami sa bahay. Si Papa, si Mama, si Zorel, pinag-isipan ko maigi. Hindi kasi si Papa ang head of the family, di ba? Yan po. Si Mama po ang neck that turns the head. Joke lang po. So, ibig sabihin lang po nun,
Yan, meron pong hierarchy, tama? Pero dito po sa Trinity, sa atin pong Diyos, wala pong nauna, wala pong mas mataas, equal po sila. No, hindi po si God the Father yung dahil Father siya, siya yung the ultimate God. Hindi po ganoon. They're all equal. Okay po? Co-equal, co-eternal, everything, ko po sila. Si Jesus, si God the Father, siya po ang nag-create ng mundo, siya po yung nag-set up ng lahat, si Jesus po yung nagpatupad, di ba? Yung kaligtasan, si Jesus po yung nag-accomplish nung plano. And ngayon, sino po yung kasama natin? Si Holy Spirit. Po ang Panginoong Jesucristo, pumalit po ang banal na Espiritu. Kaya wag niyo pong i-treat yung banal na Espiritu na, Lord, let your Holy Spirit be upon us. Dasalan niyo na po mismo si Holy Spirit. Holy Spirit, please be with us. Kasi person po si Holy Spirit, hindi po siya kapangyarihan, no, na pwede mo pong ibala. Diba? Hindi po gano'n. Hindi po siya force. He is a person. He is God. Okay po? Now, next. I believe that the Father is made of none, neither created nor begotten. The Son is of the Father alone, not made nor created, but begotten. The Holy Ghost or the Holy Spirit is of the Father and of the Son, neither made nor created nor begotten, but proceeding. Ibig sabihin, kasama po natin ngayon. No? He proceeds yung ministry ni Father and ni Son. Okay po? The person of the Father. So, pag-usapan po natin, anong pinaniniwala natin when we talk about the Father? Kaya pa po ba? Mahaba pa po ito. God is called Father with a unique sense of familiarity. Di ba pag sinabi po nating Papa o Tatay, di ba? Iba po yung ano. Kaya nga po nung na-hospital po yung asawa ko para manganak, tinawagan ko po ay yung aking ama. No, kasi may comfort po doon. Why? Why do we call Him Father? Because He is the Father to all men because He created the world. Tama po? That is why He is called God the Father. He fathered the world. The same God is also uniquely the lawgiver to His chosen people. Sino po yung chosen people niya? Tayo po ba yun? Ngayon. Before Israel. Tama? So siya po yung nagbigay ng law. Nasaan po yung law? Nasaan po yung law? Diba? Makikita po natin sa Leviticus, di ba? Yung Torah. Kaya naniniwala po sila sa Torah eh. Yung Torah po, yung 5 books of Moses, yung Matthew, Mark, Luke, John, Acts. Tama po? Mali po ba? Tama po. Mali. Ang Torah po ay Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Okay po? Kaya po, importante po na kabisaduhin natin ang Bible. Okay po? So, yung Torah is from the Old Testament. Okay? Sabi dito, He maintains a special covenantal father-to-child relationship with the people, giving them the Shabbat. Yung Shabbat po, pag translate sa English, Sabbath. Sabihin nyo nga po, Sabbath. Yan po yun. Hindi po Sabado, hindi po Linggo. Neither of the two. Kung ano po yung talagang Sabbath po para sa atin. No, kasi may mga legalistic po na tao na sinasabi po nila, Sabbath dapat pang 7 araw. And kung pang 7 araw, kailan po ang pang 7 araw sa Pilipinas? Sabado. Diba? Nag-umpisa tayo sa Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. So hindi daw po, yung mga born-again Christian, mali daw po tayo dahil linggo daw po tayo nag-church. Dapat Saturday. Pero again, it's not about that, but it's about what we do. No, doon po sa Sabbath na yon. And Sabbath is to honor God and to give Him praise and worship. No, pero sa araw-araw po, dapat ginagawa din po natin siya. Pero special po yung araw ng linggo. That is why, kung special po ang araw ng linggo, dapat special din po tayo, no? Special din yung bihis natin. Yung date natin sa Panginoon. Pag nakipag-date po ba tayo, ano po bang itsura natin? Short, sando? Di po, di ba? Talagang we try our best. We give our best para magmukhang pogi, maganda. So that is why
ibigay po natin yung best natin. And again, iba-iba po tayo ng best. No? Iba-iba rin po tayo ng vest. Diba? Baka mamaya magtinginan po kayo ng brand. Eh. Ano ba yan? No? So, ibigay po natin kung ano po yung kakayahan natin, ibigay po natin yung best natin para sa Panginoon. Ano po? Nagkakasundo po ba tayo? Na starting next Sunday, we will wear our Sunday's best. No? Yung best na meron po tayo. Para sa mga babae, pwede po kayong mag-makeup, di ba? Mag-spend po kayo ng time mag-makeup. Kasi ang ida-date nyo po is the King of all kings and the Lord of all lords. So He deserves everything. Tama po ba? Naniniwala po ba kayo? He deserves everything. Yes. So, mula po sa ating mga isusuot, sa ating pong puso, no, wag naman po puro damit lang. Yung puso din po natin, i-ready din po natin when we go to church. Ibig sabihin po ba noon, Pastor, iiwan ko po yung mga problema ko sa bahay, hindi ko po dadalhin sa church. Hindi. Dalhin mo. I-offer mo kay God. Ilagay mo sa paanan ng Panginoon. Lord, ito po yung nararamdaman ko. Sobrang hirap po. This is a time to worship God and at the same time, talk to God. No? So, hindi po pinagbabawalan dito umiyak. No, kung naiiyak po kayo, umiyak po kayo. Huwag niyong tingnan man yung tabi ninyo. Kasi baka mamaya tumutulo na yung uhog niya, napatingin ka, dinasira yung moment mo, di ba? Imbis na iiyak ka na rin, natawa ka ngayon. Hindi nga po, di ba? Kasi masyado tayong conscious sa katabi natin. Wala naman po siyang pakialam sa atin. Di ba? Ang dapat na focus po natin si God. Yung worship natin kay God. Ano yung ibibigay ko kay God? Ano yung pwede kong i-offer sa Kanya? Kaya ang pag-church po, hindi po tayo nagpunta rito para ma-bless. Di ba? Kasi pag tinanong mo, bakit kayo nag-church? Kasi may blessing dun eh. Ano? Yung preaching, mabe-bless ako dun ngayon. Sana mabless ako nung worship. We are here. Sabbath, created para po natin so that we can have fellowship, we can worship God, we can bring our sacrifices of praise and thanksgiving sa Kanya. Ano po? Yung blessing na lang po yun. Bonus na po yun sa dulo kung mabe-bless po kayo sa message, mabe-bless po kayo sa kantahan. Bonus na lang po yun. But our main goal is to bring our sacrifices of praise and thanksgiving to God. Okay po? Now, tuloy po natin. Sabi dyan, stewardship and of His prophecy and the unique heritage in the things of God, calling Israel my son, because He delivered the descendants of Jacob out of slavery in Egypt. To God, according to Judaism, is attributed the father's role of protector. No, the fathers protect. Maiintindihan po ako ng mga tatay. No, na mga tatay, pag may kumalampag po, kung nasa second floor po kayo, may kumalampag po sa baba, ang unang-una pong bababa, yung tatay. Kasi we are built to protect. We actually, hindi ko po alam kung meron pong tatay na hindi po kayang ibigay yung kanyang buhay para po sa kanyang pamilya. I think ang lahat po ng tatay, ready po, anytime, na isuko yung buhay nila for the sake of their family. And yun po yung role ng Diyos sa atin. Protect us. Pero sa dulo, tingnan po natin. I believe that God the Father also extends that sense of fatherhood, hindi lang po sa Israel na. Ine-extend po yung pagiging tatay, sabi po dyan, to all who receive Jesus regardless of race. Ngayon po, nasa Gentiles ang salvation. Tama? Dati, nasa Jew. Ngayon, because yung puso po ng mga Hudyo ay tumigas o pinatigas ng Diyos, ngayon nalipat po sa ating mga Gentile. So, tayo po, bilang mga Christian, we receive the Lord Jesus Christ. Now, God the Father is also our Father. Okay po? So, pwede nyo na pong ipanalangin yung Our Father. No, yung pong Our Father na pinrayer po ni Jesus, hindi po yun talagang dapat inuulit-ulit na panalangin. But it is more of a template. Paano po ba tayo mananalangin? No, pwede po nating tawagin ngayon si God the Father as our Father. Okay po? Diba, ang tawag pa nga po ni Jesus, Abba Father. No? Yung mga anak, pagka yung paggalit, no? Abba, Father. Si Jesus, Abba, Father.
Okay po? I believe that Yahweh, the God the Father, is the author of salvation, caller of the elect, giver of life, and the source of all benevolence. Lahat ng kabutihan, lahat ng pagtulong nanggagaling po kay God the Father. It is He who calls and predestines believer to adoption as sons through Jesus Christ. Okay, let me explain. Kasi may salita pong predestine. No? Meron pong dalawang house of theology. Actually, marami. Calvinist and Arminians. No? Calvinists believe that God predestines people na maliligtas. They believe that yung sinabi sa John 3:16 that for God so loved the world is not actually the world, but it is the elect, the people whom God predestined. Ito pong mga taong ito, naniniwala na si Lord po, meron na siya sa pagkapanganak mo pa lang, may tatak ka na, o wala kang tatak, may tatak ka na, o wala kang tatak. But yung sinasabi pong predestined dito, we believe that God is all-knowing. Tama po ba? Naniniwala po ba kayo God is all-knowing? Yes, and because of that, it has some sense na parang predestined. Alam ng Diyos na pipiliin mo, okay, wala kasi akong pan-drawing dito eh. Tapon, drawing ko to dun sa lesson namin. So, ganito na lang po. Ako po si Jason. Imagine niyo po, ako po si Jason. Meron pong 3 guhit. Tama? Ito pong 3 guhit na to, alin man po ang piliin ko dito, alam po ng Diyos kung anong mangyari pag pinili ko yun. Tama? So, kaya sinasabi po, predestined. Kasi lahat naman po yun, nilatag na ng Diyos na mangyayari sa buhay mo kung pipiliin mo mag-step dito. So pag nag-step dito, was it predestined by God? Yes or no? Yes or no? Yes. Kasi, nandyan na siya eh. Pinili mo nga lang pumunta doon. Now, ito po yung plano ng Diyos. Makakabalik ka pa ba doon? Sa will ng Diyos? Yes. Kasi meron po tayong free will. Tama? So, predestined ba by God? Alam ba ni God? Yes. Pero hindi po, iba po kasi yung sinasabi na predestined. Yung sinasabi po na predestined, ito po yun. Dire-diretso lang. Hanggang matapos sa dulo, ito na po yun. Wala kang choice. Tama? Dito, sa sinasabi po natin, it is somehow predestined kasi lahat naman po ng choices natin, alam po ng Diyos ang mangyayari. Kasi kung hindi po alam ng Diyos ang mangyayari, hindi po siya Diyos. Tama? And kung wala po, linear lang po yung buhay natin, ano pong sense na binigay pa po si Jesus Christ para maging kaligtasan natin? Diba? Kasi lahat naman mangyayari, lahat naman tatatakan eh. Di cruel si God. Diba? Kasi pagkapanganak pa lang, baby pa lang, alam na ni God kung sino yung hindi maliligtas at maliligtas. Tama? At some point, alam ng Diyos, tatanggapin mo ba siya by this time or hindi? Bibigyan ka pa rin niya ng chance. No? Kaya nga marami pong mga preachers ang pumanaw. Pumanaw dahil meron po silang kalokohang ginagawa. Meron po kaming kakilala dati, no? Galing po mag-preach. Hindi ko po naaalala eh, kasi sila lang po nakakaalala. Tawag po nila dancing preacher. Hindi ko po alam kung paano po yung dancing preacher, kasi preacher lang po ako eh. Yung dance, pareho pong kaliwa yung pa ako eh. So siya po ay umalis, tama, sa ministry, nag-abroad. E sa abroad, nakasumpong po siya ng presensya ng ibang dalaginding. Sumakabilang bahay. Pagkatapos po niya sumakabilang bahay, I think nangusap po ang Panginoon sa kanya. Pero hindi po siya nakinig. So, sumakabilang buhay. No? A premature death daw po, yung tag ng nanay ko. So, yun po yung ibig lang sabihin dito. Sana hindi po kayo nalito, no? Na yung predestined, na salitang predestined. Sinabi lang po dito, na predestined niya na in the future, na tayong mga Gentiles, we will be adopted as real. Di ba? Kaya nga sa Bible, sabi, we are grafted into the family of God. Okay po?
Next, and this call is not based on anything we did or can do. He already chose even before creating anything. His call is based on His sovereign will alone. And without the Father's call, we would still be dead in our transgressions. So, naniniwala po kasi ako doon sa total depravity ng tao. We are depraved. No, lahat po tayo makasalanan eh. Pero hindi po ako naniniwala doon sa limited atonement. No, na limited lang po yung mga makakatanggap kay Kristo o para lang po doon sa mga elect. Naniniwala po ako na ang grace ng Diyos ay free sa lahat ng tao. Ano po nagpapatunay doon? John 3:16, for God so loved the world. Yung word po na ginamit doon in Greek is cosmos or cosmon. No? Ibig sabihin po noon, yung mismong earth. Hindi po kasi ang Bible po, minsan, pag binasa po natin sa English, pagdating sa Greek, magkaiba po yung word na ginagamit. Bakit po nangyari yon? Mali po ba ang Bible? Hindi. Kasi yung salitang Greek, parang Tagalog po, tsaka English. Di ba? Ano pong English ng nakakapagpabagabag? Sige po, anong English, yung eksaktong English ng nakakapagpabagabag? Wala. Di ba? Wala po. So, naghahanap po sila ng substitute para doon sa salitang yon. So, nung sinabi yung for God so loved the world, binanggit po doon cosmos. Actually, cosmos parang entire universe nga po yun eh. Kung may alien, pati alien pwedeng masave. Di ba? So, ang Bible kasi, pag binalik yung original text, malinaw po kung ano yung gusto niyang sabihin. Mo sa original text, pati sa original text, sinasabi na it is the world, yung buong mundo. Ibig sabihin, sino po ang laman ng mundo? Ikaw, ako, tayo. O, di ba? May tayo na. Tama po? Okay. So, kung wala po ang Panginoon, wala pong mabubuong pananampalataya sa puso po natin. Tama? So, kailangan pong kumilos ng Diyos. Ang ating pong salvation is dependent on God. Hindi po sa ating mga gawa. Kaya nga, di ba, Ephesians chapter 2, verse 8 and 9, it is not according to our works, but according to the grace of God through Jesus Christ. So, ang salvation can be achieved by faith and repentance. Okay po? Yung repentance po na salita ay hindi po mababaw na salitang paghingi ng sorry. But repentance in Greek means metanoia. Metanoia means change of mind. So, balikan po natin yung John 3:16. Kasi ang John 3:16, wala pong nakasulat na repent. Tama? Ang sabi po doon, believe. So, Pastor, paano niyo po nasabi yung repent na part ng salvation? Let me explain. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes, yung salitang believes, when you go back to the root word ng believes na yon in Greek, ibig sabihin po nun is to give up everything, to be dependent on God. Now, ang tao po, we are created, no? Especially nung wala na po yung Imago Dei o yung perfect image ng Diyos, nung tayo po ay nagkaroon na ng kasalanan. Tayo ngayon po ay wired to depend on ourselves. Tama? Kaya nga, yung lola ko, naaalala ko, sabi niya sa akin, Apo, magpakabuti ka para makapunta ka sa langit. That is why we create these things sa isip natin na kailangan ko maging mabait para makapunta ako ng langit. Gusto nating bilhin yung ating daan papunta sa langit. Kasi yun po yung wiring talaga natin to depend on ourselves. But when John 3:16 came, nung sinabing believe, you cannot believe Jesus without changing your mind. Tama? So you need to repent. Metanoia, change your mind. Na imbes na maniwala ka sa sarili mo, kaya mo iligtas ang sarili mo, kailangan mo si Jesus para maligtas ka. That is why repentance is part ng salvation. Tama po? Okay po, maliwanag po tayo? So, change of mind po yung repentance. No? Hindi lang po siya basta naghingi ka ng sorry. No? Ang repentance po is
talagang pagtalikod, no? Pagtalikod po, pagbabago ng isip. So sa pagbago mo ng isip, saan ka nahaharap ngayon? Kay God. Tama? Kasi from here, paano mo masasabi nagbago ka ng isip kung dito ka pa rin nakaharap? Pero sige, pagbigyan po natin yung idea na pwede pong ma-save ng wala pong repentance. Okay, so tinanggap ko na si Jesus, hindi pa rin ako nagbabago. Hindi ko pa binabago yung isip ko. Naniwala lang ako kay Jesus. And then, tuloy ako sa buhay kong makasalanan. Bakit? Kasi walang change of mind. Walang pagbabagong nangyari sa isip. Naintindihan po natin? Kaya importante po ang repentance sa atin pong kaligtasan. Kasi yun po yung point of contact eh. Pag umpisa po nun, tsaka pang uumpisa yung sanctification na sinasabi, yung binabago ka ng Diyos araw-araw, yung pinapaging banal ka hanggang maging perfected ka at ikaw ay magkaroon ng glorified body. Papunta ka na sa langit. Tama? Sa langit lang po tayo mapaperfect eh. Pagdating po dito sa lupa, tayo po ay makasalanan. Now, sa atin pong pagtanggap kay Kristo, pinatawad na po yung ating mga kasalanan. Tama po ba? Binayaran po ni Kristo yung ating pong mga kasalanan. Tama po? Naniniwala po ba kayo? Yes. So now, ang tingin na po ng Diyos sa atin, righteous, positionally. Tama? Bakit po? Kasi yung pong righteousness ni God, ni Jesus, isipin niyo po para siyang blanket, iginanon po sa atin. So ang nakikita na po ng Panginoon, yung righteousness ni Jesus. But, does that mean hindi ka nagkakasala? Nagkakasala ka pa rin, tama? At kung nagkakasala ka, kailangan mo pa rin mag-repent bilang isang Kristiyano. Tama po ba? Bakit po? Kasi sabi ng 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all our unrighteousness. Ang tingin ko po doon sa verse na yon, hindi ka lang po nilabhan, binanlawang ka pa. Kasi di ba, forgive and cleanse. Ibig sabihin nilinis. And sabi ni Paul sa Romans, gusto kong gumawa ng mabuti pero hindi ko magawa. Yung ayaw ko na masama, yun yung nagagawa ko. Why? Because there are two na nagigera sa loob po natin. Two natures. Yung nature of man, which is flesh, and nature of God, yung Holy Spirit. So, lagi po yung nagtatagi sa loob ng katawan po natin. And every time we choose to sin, we sin. Kasi hindi po ibigay ang 1 John 1:9 kung hindi na po nagkakasala ang Kristiyano. So again, bilang mga Kristiyano, we to repent. Change our mind. Okay po? Maliwanag? So yun po yun. Salvation, then sanctification, glorification. No? So ganun po yung process niya. So, sige po. Kaya po. Gusto niyo po next week na? Sige, tapusin po natin yung hanggang... sige, tapusin na po muna natin doon. Kasi mahaba pa po talaga siya. So, meron pang person of Son, person of the Holy Spirit, meron pang doctrine of the church. So, kaya ko po ito dinidiscuss sa inyo. Kasi po, para maging, vigilant when it comes to yung ibang doctrines na nagtuturo po sa atin o nakikita po natin sa social media. Hindi po dahil nakita po natin may pastor po dun sa pangalan, tapos may kung ano-anong 3 letra dun sa pagkatapos. Diba? Kasi uso po yan sa mundo po, uso po yan. Yung mga degree po nila, nilalagay po nila sa dulo, kaya yung degree po nila, minsan mas mahaba pa doon sa totoong pangalan po nila. Diba? Sa mundo po, ako, naglalagay po ako noon kasi kailangan po namin yun . Like kunwari, registered RadTech po ako. So sa dulo ng pangalan ko, Zorel Guanzon, RRT. Si Mimay ata, LPT ba? LPT. O pagka mga teacher po kayo. Si Ate Beng. Tama? Si Ate Beng po. Yan. So, ayun po. Hopefully, may questions po ba? Naliliwanagan po ba kayo? Sana po ay hindi next Sunday nandito pa. Sabi, next Sunday, doktrina na naman. Wag muna kaya ako umatin. Patapusin ko muna. No, pero mga kapatid, maniwala po kayo, kailangan po natin ito. Ayaw nyo man po, kailangan nyo pong gustuhin . Kasi
when we want to be blessed by God, kailangan din po tama yung, yung pagkakaintindi natin kay Jesus. Pagkakaintindi po natin sa Diyos. That is why it is very important to discuss this. Kasi napapanahon po siya, dahil ngayon, di ba, meron pang isang video, napanood niyo po ba yun? Eva at Adan, maaari daw po na hindi talaga sila kumain ng fruit. Alam niyo po kung ano daw ginawa nila? Nagtalik. Tapos sa dulo po nung preaching na, actually hindi dulo, no? Pero medyo bandang gitna siguro. Sabi niya, baka nga si Yahweh pa yung gustong makipagtalik kay Eva eh. Parang sabi ko, wow. Kung hindi po tayo maingat, pwede po tayong madala ng mga ganong klase ng katuruan. Amen? May question? May gusto na po bang sumuntok sa inyo dito sa akin? Ilag na lang po ako, no? Maliwanag po lahat ng ating pong pinag-usapan. Amen. Sige po, palakpakan po natin ang ating Diyos. Tayo pong lahat ay tumayo. And let us worship and let us pray sa ating Panginoon. Ipanalangin po natin yung ating pong mga pinag-usapan. Dear Heavenly Father, Panginoong Jesucristo, Banal na Espiritu, tulungan mo po nawa ang aming puso at isipan. Lord, napaka-limited po namin. Napaka-limited po ng aming understanding. Pero Panginoon, sa pamamagitan po ng inyong kapangyarihan, kayang-kaya niyo po kaming bigyan ng talino at ng pag-intindi sa mga bagay na pinag-uusapan po namin. Kaya naman po, Lord, gabayan mo po kami, samahan mo po kami, madakila ka po sa aming buhay. Lord, maisuko po namin ang aming buhay sa inyo. At ikaw lamang po ang madakila. Maraming salamat po, Lord, in Jesus' name. Amen. To God be the glory po. Hallelujah. Bago po tayo maghiwa-hiwalay sa